Tuloy-tuloy ang tsikahan at tsismisan. Walang makakapigil sa daldalan na hatid ng Banana Crew. 92.3 FM Radio Manila. Nako, eto na, 3:26 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tara na! Yes! O, diba? Perfect! Batiin na natin lahat ng mga listeners natin ng isang magandang happy hapon. Kapiling kabonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Joyho! At syempre, kasama nyo rin sa hapong ito, ang Chinitag Chikadora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie nyong lahat, Kim Churva! At syempre, kasama natin, of course, wala. Nakakakilabot na nandito sa station natin ngayon at mapapakinggan siya in Metro and Mega Manila at sa bayan din tayo pinakinggan sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. Walang iba, the prime actress, Miss Julia Montes! Hello po sa inyong lahat. Alam mo, nahiya ako magsalita. Ang gaganda ng boses nyo. Hindi talaga maganda yung, lalo na ako, hindi talaga maganda. Hindi maganda. Kaya nakakaya magsalita. Pero hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig po ngayon. Yes, welcome to 92.3 FM Radio, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Alam mo ba, growing up, hindi ako siya. Growing up siya. Kasi syempre kasi niya, ganda ko naman. Ako yung growing up talaga, di ba? Si Julia, growing up siya, lagi siyang dumadalaw sa amin sa dating istasyon na pinagkatrabuhan ko sa 101.9 sa MOR. Tapos sinabi ko talaga, finally, meron siyang pinopromote. May Topak, may Saving Grace. Talagang inilaban ko talaga, Jules, sila Kuya Mac, at lahat-lahat, sina Red, sila Tita Ibiang, lahat na tinawagan ko talaga. And this is it. Thank you. Thank you so much. Thank you for inviting us here. Siyempre, ang sarap din sa pakiramdam na ito yata yung after nung matagal kong last radio guesting, ito yata yung... Yay! It's an honor. Totoo. O masaya lang tayo dito, chikahan tayo. Una sa lahat, simulan natin. Naririnig natin sa background music, sina Basilio, para sa inyong OST ng Topak. Jules, gusto ko lang sabihin, yung mga vloggers, influencers na nagkaroon ng chance na magkaroon ng opportunity to watch yung inyong Topak na advanced screening, sinasabi nila, ikaw na daw ang newest queen of action. And also the producer, si Tita Ibiang, inuumaga kami sa chikahan, sobra-sobra kanyang ipinagmamalaki. Dahil sabi niya, grabe tong Julia Montes. Kayo daw lahat dito, hindi daw puro linyahan, action, acting, bago daw ito. Anong say mo sa lahat ng napakagagandang mga mensaheng naririnig mo from so many people? Sobrang lagi ko sinasabi, ang blessed ko. Kasi, syempre, kilala naman natin na dito sa Pilipinas, kapag alam mong babae, kilala tayo sa sampalan, sa bunutan. So, ang sarap sa pakiramdam na this time, nabigyan ako ng role na ipapakita yung tapang din nating mga babae na kung paano tayo lalaban, lalo na sa kagipitan. Doon pinakita kasi talaga kung paano magmahal yung character kung si Weng doon sa kapatid ko, which is si Bogs. Si Kokoy. Si Kokoy. Oo. So, parang ang sarap lang sa pakiramdam after shooting it, na-realize ko na, oo nga, no, tayong mga babae or tayong tao na lang in general, pag nasa usapang pagmamahal sa kamag-anak, sa mga taong mahal mo sa buhay, kahit buhay mo yung kapalit, lalaban ka. So, wala na yung parang, kasi minsan sinasabi, mananampal lang yan kasi babae. Ito talaga makikita mo, wala nang lalaban ka hanggang patayan, tapos sapakan, dugo. Ganon siya kaganda. Ganon kaganda na in-elaborate or parang pinakita yung strength ng bawat isa when it comes to love. And ito, dugtong ko lang kasi syempre, di ba, pag sabi mong Julia Montes, talagang prime actress yan sa lahat ng mga projects na ginagawa niya. Ito kasi, this is something new for you. Alam naman natin na nagkaroon ka ng stint sa Ang Probinsyano, di ba, bago siya natapos. Tapos ito, talagang new gen for millennial, ibang klaseng atake ng aksyon. Ano yung nakapagpayes sa'yo? Di ba kayo mga artista, una, babasahan muna ng ganyan, hindi naman lahat yan, game pa for the rocket. Di ba, hindi naman ganon? Part
art din naman. Minsan, kailangan din naman ng mga racket. Doon nagsisimula, syempre. Kailangan din naman natin yon. Doon nagsisimula. Work is life. Totoo. Siguro, ang nakapagpayas talaga sa akin nun, yung purpose ng story. Siguro, hindi ko nasabi sa kanila na nung time na nagdi-discuss sila, ang ng attention ko, yung sa kwento ng PTSD. Kasi hindi nga natin masyado na-open ng mental health awareness dito sa Philippines. Medyo recently lang nagiging aware tayo na, oo nga, no, meron tayong mga pinagdadaan ng ganito, depression, anxiety, ganyan-ganyan. But way back, sa ating mga nakakatanda, para sa kanila, hindi kailangan maging matapang ka. Hindi natin na-discuss yung emotions. So, nung diniscuss sa akin yun, ang tanong ko lang, kasi ang may PTSD sa story is si Arjo Atayde. So, nung sinabi sa akin yun, na may ganun si Arjo, medyo na ako sa kwento. Ang tinanong ko lang, ano pong connection ng character ko kay Arjo? Para lang malaman ko kung ako ba magkakos ng trigger niya, or anong way ko para malaman kung may PTSD siya. So, nung kinuwento na nila yung kwento, sabi ko, okay. Ito na yung makakapagpa-oo sa akin. Something new for you, 'di ba? At saka nabanggit din sa ginanap na Grand MediaCon na dito hindi sila love team, 'di ba? Walang ganoon. Hindi love Kumbaga team. action talaga. Kumbaga malalaman nyo pag pinanood nyo po yung pelikula sa December 25 sa Metro Manila Film Fest 50th edition na pwede palang ganun. Hindi laging nasanay kasi tayo na dapat pag action star, meron siyang someone na ka-love team, di ba? Yes. Yun yung kinaganda din dito na parang lagi ko nga sinasabi, sa film na to, hindi dahil kasama ko, tanggalin natin na kasama ako, masasabi ko nakaka-proud maging Filipino kasi, di ba minsan pag may mga American films na action, pinanonood natin kasi gusto natin yung, ang galing nila pag madumi talaga, pag dugo talaga. Ito sa amin, yun yung in-achieve namin. So parang, realistic. Realistic. Parang sabi ko nga sa isang MediaCon, most honest na nagawa ko. Kasi pag sinabing dugo, pag sinabing saksak dito, dugoan ka talaga. So wala kayong makikitang Julia na maayos pa. Kasi technically, sa mga sharing ginagawa namin, medyo may maintain na look. Kailangan, hindi pwede masyadong madumi or madugo kasi may MTRCB rin tayo na respeto. But this time, dahil yung flow ng film, talagang marumi, pag sinabing dugo, talagang ganun yung wrong. So yun yung na-enjoy ko din. At alam mo ba't ako napapangiti sa dugo? Bakit? May scene sa mismo sa shoot nila na di ba tama, buti na lang nandun syempre ang ating mga friends from the mga medics, ganyan. Napaka-professional po ng Julia Montes, di ba? Na ano ka ng pako, tama? Yes. What's the Hindi story ko na dapat behind sasabihin nun, kaya lang kinuwento nila sa MediaCon. Oh my God. Ito, oo. May eksena kasi parang confrontation na nakita-kita na yung bawat category ng teams. Tapos, syempre, intense yung scene, nagsisigawan na, nag-aaway na. Natusok ako. Tapos sabi ko, masakit. Ang sabi ko dun sa humahawak sa buko, kuya, kahit anong mangyari, pag gumaganon ako, hilahin mo ko pabalik. So talagang, kada gumagalaw ako para abutin yung sa bako. bunot. Sinasabunutan ako pabalik. Masunurin naman si kuya. Kaya laban naman siya. Kuya, tama. Hindi ko na makuha yung pako. So inintay kong matapos bago ko tanggalin. So medyo bumaon siya dahil nga nakaluhod ako So wala akong choice. Totoo. At alam mo, may kwento. Siyempre, ako pa ba? Lahat tinanong Lahat ng chika, best. Dai. Talagang inalam mo. Yes, eto pa. Ano pa? Kinausap ko na mismo yung director nila. Dumiretso kay Richard Somes, di ba? Gusto mo yung dumiretso na kay Richard Somes. Hindi dumiretso kay Direk. May kwento si Direk na, kumbaga, di ba, normally sa taping talaga, ang artista pag hindi mo pa scene, nasa 10 ka or nasa holding area ka. Kumbaga dito daw, kaya daw ito naging magandang proyekto dahil everybody's very cooperative daw. Kasi like si Arjo daw at si Julia, kunyari umaga pa lang, may una kang kukunan ganyan. Si Arjo at Julia na mga lead cast nung Topak, nandun na daw sa mismong set. Parang feel na nila yung set. So parang yung ibang mga supporting cast, unti-unti na daw, napuno na daw yung buong area. Hindi na rin daw bumalik kasi sabi, alati yung dalawang bida natin, nandoon, nag-i-internalize sa harap. Sabi daw ni Direk. Mahiya ka na lang, di ba? Oo, sabi niya, hindi naman siguro sa nahiya, pero syempre na-feel nila na, ay yung dalawa nga, parang walang pakialam, na putik-putik na, pawis-pawis so na. sila rin. Pero laban na laban. So sumilan na din daw talaga. At bukod pa dyan na, tayo po ay magkakaroon ng privilege na panoorin ito sa 25 kasi originally napanood na to sa Locarno, sa Cannes, sa Austin International. Diba, Jules? Nakaka-proud kasi ito ngayon, kaya may tagline kami na coming home. Kasi after 2 years na inikot nila yan sa ibang bansa, pinalakpakan tayo doon. Kaya yung sinasabi ko nakaka-proud mag-isang Filipino kasi
na-appreciate ng iba eh. Sabi ko sana this time, ma-appreciate naman ng mga kapwa natin Pilipino. Kasi talagang maganda yung pagkakagawa. Siguro na-appreciate ko yung PD, yung pagsiset nung namin, ng set namin. Sobrang ganda. Mararamdaman nyo, I don't know if makaka-relate yung ibang makikinig na kapag napanood nyo, mararamdaman nyo kung ano yung dumi. Parang feeling nyo, nandun din kayo. Parang na-immerse kayo. So, sana while watching it, ma-enjoy din nila yung process ng film. Totoo. Alam mo kung ba't ako nag-cellphone? Sino nag-chat? Sino? Sylvia Sanchez. The best producer of all time. Yes. Ayan o. sobra. Oo. Ito na. Di ba ang chika nga nila? This movie, action movie, something new. Hindi ito yung nakasanayan natin. Pang Gen Z, Millennials, Gen Alpha, ganyan. While doing this, Jules, bukod sa mga nakikwento natin ngayon, ano yung masasabi mo talaga na pag sinabi ang salitang topak, yun ang unang eksena, bagay na nangyari, comes to your mind? Comes to your mind, comes up to your mind. Just the correct answer. Tawag ako sa English. Ako din. Nahirapan din ako eh. Kaya ano yung hindi mo malilimutan? Yan na lang. Ayun na lang. Yan na lang, madali. If specific scene, sa R18 makikita niyo yun, meron akong parang, paano ko ba i-explain? Meron isang malaking steel ng construction na pinukpok ko sa ulo nung kalaban ko. Kasi parang survival na talaga naipit kami sa isang area, tapos naging mahina na ako, nasaksak na ako lahat-lahat. So parang do or die, ang target ko talaga is mahanap yung kapatid ko. So syempre, umabot na kami dun sa sukdulan. So may ganong scene. So abangan nyo yun. Kaya basta exciting. Ang hirap i-explain. Basta bilang babae, portraying roles na palaban din naman, pero ito, this time, ibang pagkapalaban. So, nakaka-excite. Paano bang preparation yan? Siyempre, bakbakan yan. Ito, naka-curious ako. Kasi si Paano Ate yun? Juday, naalala ko dati, may ginawa siyang teleserye sa ABS, wag ka lang mawawala ata. Parang something. Pero may action. Yung, Krav Maga. Krav Maga. Sorry, naalala. Fairness. Sa akin naman, blessed ako kasi this past few works na napasukan ko, especially probinsyano, na-train na ako nila Coco. So in a way, sa action, medyo nakakaroon na ng idea, pero kanya-kanya kasing flow yan eh. So ang sarap na makapasok sa isang tatak Somes na sinasabi Yun nila. nga. Yes, kasi iba talaga si Direk Somes. So ang sarap nga sa pakiramdam na nasama ako sa grupo. Wala nang wala na yung preparation in terms of emotion. Kasi pagdating doon sa set, talagang technically buo ka na. Dahil yung set pa lang, yung vibe, bibigay niya na sa'yo yung emosyon eh. Tapos yung co-actors mo pa, lahat ang gagaling. So talagang sasabay ka na lang. Kaya malalaman natin sa 25 kung bakit ba topak eh. Bakit topak? Kasi minsan, di ba, tayo sa Pilipinas, ang Iba yung topak, iba yung connotation. Parang sa joke ako pag nagtotopak. Ayan na. Charing. Nasa-segue lang. Para siyang gano'n, di ba, yun yung una nating naiisip. Pero ang lawa kasi ng term na topak eh. Like yun nga, pwede nating sabihin na, tinatopak siya PTSD or parang wala lang siya sa mood or tama ka pag naglalamig ka sa jowa mo. So, pag nag-emote ka ng mga notes, di ba yung mga notes sa O kaya yung reply mo, imbes na okay, K. Ibig sabihin may something. Oh my At God! hindi ka magiging okay hanggat hindi ka tinatawagan kasi dapat alam niya na yun. Kasi, nagpaparinig. Sorry. Kasi naman ikaw, paging. Uy, dyan ka lang. Uy! Mamaya may racket pa. Ay! Sabi daw. Updated! Oo. Yun, guys. Oo. Na-miss mo to, Jules? Sobra. Diba kasi pagod na pagod talaga naman from Davao. Diba nabalitaan ko sa Davao daw parang ilang radio stations ang inikot ninyo, Yes, diba? yes. Cebu, nakakauwi nyo lang din. Tapos ang daming mga pagganap as in lahat. May MediaCon, Vloggers Conference, kung ano-anong natin. Na-miss mo to? Na-miss ko. Hindi nga pagod yung nararamdaman ko. Mas more of excitement kasi syempre nag-pandemic, di ba? Tapos ang daming nangyari sa atin. So parang pakiramdam ko, eto na yung pagbabalik ulit ng normal na flow natin sa industry. So ang sarap din makita yung kapwa nating tao na pag nakikipag-usap ka, hindi na via Zoom. Yes. Alam mo yun, yung talagang personal na. So iba rin kasi nakakatulong yung energy ng tao eh. So yun. May paparinig ako sa'yo. Ano yan? Oo. Ako naman ay na-hot seat ng spokesperson ng Metro Manila Film Festival 2024 na si Tito Noel. Tinanong niya ako. Ayan na! Siyempre. Natanong na sa akin yan. Okay. Diretso ko na kote. Premiere ka natin papaaw.
Curious ako. Todo na yes, parang nagkwentuhan. Abangan. Dun. Tinanong ako kasi, Jules, sabi, sino ang best actress mo? Ang sagot ko, Julia Montes. Grabe naman. Oo. Yun ang sagot ko. At ang best actor ko naman ay si Arjo Ataide. Sabi ni Tito Noel, ang tapang naman ito. Sabi gano'n. Grabe. Sabi ko, hindi po ako natatakot na sabihin yan because Julia is the prime actress of the Philippines industry, ganyan. And na-miss ko si Julia makita sa big screen. Diba? Na-miss kita mapanood sa big screen. At yun yung sinagot ko talaga. Tapos sabi ko, Ate Juday, alam mo na po yun na kung ano. Kasi si Ate Juday, kaibigan din naman natin. Siyempre, Ate V, hello po sa inyo. Pero dito po, this is something new for me. Makita si Julia na sa 100% full-length movie, ginagawa niya po yung bagay na kakaiba sa nakasanay nating mapanood sa kanya. Oo. Wala tuloy ako nasabi doon. Pero alam mo, ako as an actor, blessed ako na coming from Miss Judian, Miss Vilma, sila yung nag-set niyan eh. So kami lang yung parang, alam mo yun, sumusunod sa mga naset ng ating mga veterans and hindi ito magiging ganito yung industry natin without them. So whatever, hindi naman tayo naghahangad pero yung thought lang na ma-appreciate nila yung ginawa mong role. Ganun ako eh. Hindi naman ako after sa whatever recognition pero yung ma-appreciate lang yung role na nagawa ko. Sobrang talo pa yung award sa akin noon. So yun pa lang, para na akong nanalo. Parang nabigyan mo ng hustisya yung role. Yun pa lang yung ma-appreciate lang nila kung paano mo nagampanan. Sobra-sobra na yun. So dun lang ako. Doon ako happy. Kaya pupunta talaga at susuporta tayo. Actually, sa 19. May premiere kami. So, sa mga gusto pong pumunta sa Gateway po yan, tingnan natin, i-double check natin ang details. Yes, oo. Mamaya may mga tanong tayo sa kanya. Yung mga, trip down memory lane on a Monday. Throwback tayo ng very, very light. Correct. Throwback tayo ng very, very light. Yan pa naman yung pinaka-favorite natin dito, no? Yes, oo, totoo. Ayan, sa Topak, December 19 po, 6 p.m. sa Gateway Cinema 11. So, magkita-kita po tayo dyan. Correct. O, ito na. Siyempre, pinag-usapan natin yung Topak. Meron pa tayong isa pa na talagang binge watch ko talaga siya. Saving Grace. Yes. Pinanood ko siya, Jules. Wait ka lang dyan. Pero bago natin pag-usapan ng about sa Saving Grace, naku, sabay-sabay muna nating pakinggan ang awiting ito na hatid sa atin ng nag-iisang megastar, Sharon Cuneta. Magabalik ko po kami kasama ang nag-iisang si Miss Julia Montes. Yes, ayan. Ayaw tumugtog. Ako na lang gusto mo. Ay, live singing. Oo, live singing. Hindi pwede. Oo, bawal. Oo. Gusto ko yung palaban talaga siya, no? Totoo. Hindi gagawa ng paraan. Ayaw tumugtog. Oo. Gusto mo ba may material ako dito? Pero ka ba dyan? Asan si Mia? Asan si Mia? Oo, asan si Mia? Wait lang. Ayaw tumugtog eh. Mia, nakalagay dito EXO. Paano kaya? Pero habang inaayos pa nila yung music natin for awitin naman siya for Saving Grace at hindi siya tumugtog talaga. Gusto ko munang sabihin, Jules, sobrang pasabog ka doon. Alam mo yung nanonood ako, hindi na ako bumitaw. Halos andun ako sa yung mga bagong episode for this week. Yun pa lang yung next kong papanoorin. Pero yung the rest, natapos ko talaga siya. Ang galing-galing yung dalawa ni Bagets. Thank you. Alam niyo, hindi namin magagawa yung without our directors, especially Direct FM. Kasi, mahirap sa actor, especially kapag may bata, kung papaano mo rin i-guide, syempre. Tapos, syempre, isipin mo rin kung papaano mo dadalhin yung scene. Yung directors namin talaga nakatuto kasi with Zia. And si Zia din, very talented. Mahirap sa isang bata yung intindihin yung mga emotional pinagdadaanan, especially nung ganong nasa sitwasyon ng child abuse, diba? So parang ang galing-galing na after, if tama ako sa 150, 148 siya. Kung audition? Kung kailan magko-close na yung audition, siya yung last two. If tama yung pagkakaalala ko sa details. Yun. So parang talagang God's will. And parang siya talaga yung binigay sa amin. And walang parang yung term ko nga, walang tapon kay sa baby girl namin. Kasi talagang mata, yung emosyon na binibigay na sobrang raw. Jules, naloka ako, yung Bagets, parang pag sinabi mong iyak, yung iyak niya, yung iyak ng mga veterano, kagaya nyo. Diba? Yung butil-butil, buo-buo. Tapos, nanonood ako nun, syempre, laps-laps. Syempre, kakauwi ko lang from office. Office? Akala mo talaga nag-office, From office na natin, diba? Kakauwi ko lang. Tapos, may eksena dun, yun nandun sila sa may tapat ng dagat. Tapos, parang, diba, dapat mag-Hong Kong ka na kasi. Diba? Yung character, mag-Hong Kong na kasi. Tapos, chumika yung Bagets na,
Teacher, Teacher. bakit po nila ako nilagay sa sako? Basura po. Naiiyak. Ay! Saving grace. Saving grace Parang ka doon. ano-ano sa akin. Ano ko, Certified. diba? Pero Oo. yun ang pinakamahirap na sina. It's sa buong series namin, maraming mahirap. Pero yun yung masasabi kong mahirap for me. Kasi kailangan kong tingnan yung bata nang hindi ako magbibigay ng emosyon. Oo. Tapos, ganun yung sasabihin niya sa'yo. Tapos siya nagbe-break na siya kasi parang nag-sink in na sa kanya na, oo nga, ba't hindi ba ako kamahal-mahal? Correct. So, syempre, bilang yung character ko, hindi pa dapat ako magpakita ng emotions. Pero sabi ko, paano ba to? So, pag hindi ko shot, iyak talaga. As in, hindi ko mapigilan. Nung shot ko na, ang tagal ko bago nakatake. Kasi, kailangan kong tapusin yung emosyon bago ako Bitaw makapag-tingin sa ng- bata. Kasi mahaba pa yun eh. Pagkatapos doon sumakay siyang taxi eh. Yes. Di ba? Alam ko, di ba? Memorize mo. Sumakay siyang taxi, tapos dahil kaya siya napabalik, nakita niya si Christian Bables eh. Di ba? Tapos sinabol niya nung uy, may kulog, kineme. Yes. Etong upcoming episode, sobrang Ayun na. dami pang magaganap. Kung na-excite kayo at natataasan na kayo sa mga nangyayari this 5 and 6, Naku. 7 and 8 sobra pa. Kasi while nagsushoot kami nun, parang wala ba tayong hinga? May ganun na kami mga tanong. Kasi ang hirap namin minsan nagsushoot kami episode 10, tapos babalikan namin episode 5. So medyo nakaka-confuse as an actor. Pero ang sarap gampanan ng Ang roles. galing yung lahat. Lahat sila. Jenica, di ba parang na-miss ka, Yes. alam mo nabitin yung mga manonood, Jules, di ba yung may eksena kayo na, pupunta ba ako dito kung may tinatago ako? Di ba yung ganon, Yes, Chi? yes. Di ba, alam ko, di ba, talagang watch out. Memorize mo, Yes, watch out ko, syempre, talagang hindi pwedeng eming nanood lang ng clip, nanood na ng buo, di ba? Hindi ganon. Nanood talaga ako, kinapitan ko talaga siya, at nabasa ko agad, nag-check ako agad. Ang dami naghahanap na more bardagulan with Jenica and Julia. May mga aabangan pa ba kaming gano'n? Kasi parang ngayon medyo nasa paghahanap moment pa eh. Sobrang dami kayong dapat abangan. Ayan na. Basta masasabi ko lang, hanggang dulo, ang pinaglaban ni Teacher Ana si Grace. So, yun yung dapat yung abangan kung hanggang saan ko sukdulan ipaglalaban yung bata. Naiinis Ang ako dami kay talaga. Jenica. Parang itsusera siya na nagmamakaawa kay Sharon. Pero alam mo, nung nagsushoot kami, syempre, di ba tayo, pag nag-artista ka, ng bida, tapos may kumukontribute sa'yo, parang naiinis ka lang. Pero pag nakikita ko yung character ni Sarah, may unhealed childhood trauma kasi siya eh. Yun, yung the story sinasabi ko na behind. sana this time around, this 2025 will be more open, communicate, kasi lahat tayo, may mga childhood inner traumas tayo na hindi na-heal. Kaya be kind, kasi hindi lahat ng tao, akala natin, ganito na siya, masama ugali niya, ganito siya, masungit siya. Yan, totoo yan. Marami lang pinagdadaanan or minsan yun na lang yung pang-protection niya sa sarili niya. Para Defense magmukha siya- mechanism niya yan. Yes. So yun lang. So para ang dami kong realization sa dalawang sinut ko. Biro mo nagsabay pa yun, yung Topak saka yung Saving Grace. Yun yung point eh. Hindi mo kailangan i-judge ang tao. Yung term na by the book, 'di ba? Na acting, Hindi mo siya dapat i-judge kasi marami talagang pinagdadaanan. Ang daming underneath dun sa bawat tao. Grabe, Jules. Pero tapos na kayo mag-shoot ng Saving Grace, hindi pa? Yes, tapos na. Wow. Kaya hindi ako makapagkwento. Pero ang ganda, no? Ito also, bagong improvement din to ng bonggang-bongga sa teleserye industry, di ba? Kasi before, I'm sure na-experience mo yung for airing, di ba? Yes, Yung definitely. naghahabol, tapos, ere to mamaya, di ba? Oo. Alam mo ba, hindi mo na itatanong, hello, isa ako sa mga original Julken fans, okay? Di ba? Tanda mo yon. Hello, sobrang tsaka pa ng hair ko, pero pili ko, ang ganda-ganda na, di ba? Parang ganun. Dahil lahat ng teleserye niya, nandun ako sa media ko nila, noon pa, oo. Sobra. Tapos Solid. talagang Julken talaga ako, 'di ba? Julken fan talaga ako ever. Lahat pati yung mga naging pelikula nila, Halik sa Hangin, ako nag-host niyan. Wag kayong parang oo, 'di ba? Talagang nasubaybayan talaga namin sila kasi nga yung mga bagets days nila talaga. Tapos ngayon imaginein mo naman, 'di ba? Makikita mo na ito yung mga talagang mga bagets noon na pinatunayan nila na sa industriyang ito kapag mahusay ka sa lahat ng aspeto, nandito ka pa rin talaga, 'di ba? Actually, more than sa mahusay, siguro yung pakikisama din. Kasi pag hindi masaya yung samahan, mahirap din mag-work eh. Ako, blessed ako sa lahat naman nakakatrabaho ko. Lahat masaya. So, parang plus na lang yung trabaho. Pero sila yung nagpapa-keep ng sane ko na kahit pa paano mabigat man yung eksena, meron ka pa rin nilulook forward at yun yung team, yun yung production team. True. Nung nakikita mo yung ka-eksena mong si Baguette sa Saving Zia. Grace, si Sia Grace na yung Sia pinangalan sa kanya, Grace. diba? Oo,
Tapos ano ko na bilang fan ng teleserye, 'di ba? Kumeme sa ampunan doon sa may mother na may anak. Kumeme natatandaan ko na parang baka kaya ganyan yung love niya doon kay Bagets kasi parang yun din yung ano niya, character. Oo, ano yun parang feeling mo, you're looking for something, tapos nakikita ko sa kanya. Yun. Kasi nga, di ba, parang may sulat doon na, ito yung akalang, di ba, may treasure na nawawala na, ayun yung susi, kaya kay Ginette. So, ito yung treasure ni Madam, ni Nanay Hay. Tapos yung pala, tapos nakita niya, parang nakalma siya, na parang, kasi nagalit na siya nung kay Bagas. Ba't ka lumabas? Taray, bongga. Tutok In talaga. fairness Oo. talaga. Alam niya rin na every Thursday yan. Every Thursday, dalawang episodes agad. Knows. Wag kang, eto na. Gusto kong tanongin, nung nakita mo si Bagets, you started also like her, diba? Yes. Ang na-amaze ako kay Zia, gusto niya talaga yung trabaho niya. Kasi ako, sa mga past interviews ko naman, aminado ako na hindi dahil hindi ko gusto yung trabaho, but hindi kasi ako pang artista talaga. Sobra kong mahiyain. Ngayon ko lang na-enjoy yung trabaho natin na kahit papano, yung hiyain ko dating ganito, medyo ganito na lang. Konti na lang. Konting nabawasan. Nabawasan ng konti. Pero dati talaga, hindi ko kaya. Yung edad niyang yun, parang ang dami ko na-overwhelm ako. Tapos, kinukwento ko sa mga friends ko, nagdadasal pa ako, Lord. Sana po hindi po ako matuloy. Bigyan niyo na lang po ako ng ibang trabaho. Kasi nga, na-overwhelm ako. Tapos ang sinasabi ko, syempre, mga nakikita ko yung mga artista, yung mga veterans natin, ang gagaling. Para akong gusto nang sumabog ng puso ko. Yung gusto ko ayoko na po, ganon. Pero ngayon, yun pala yun. Kasi nakita ko yun, napagdaanan ko yun. Tapos yung struggle ko na parang kailangan kong gawin to for my family. Tapos siya, gustong-gusto niya. So, ang sarap sa pakiramdam na makita mo yung batang nag-e-enjoy early as 7. Correct. Oo. Nagkikwentuhan mo siya. Yes. Na parang syempre sinabi mo sa nagtatanong kanya siya. na ate, mga ganun. Tapos kikwentuhan mo siya nung dati mong mga Bagets days. Yes, sinasabi ko sa kanya, kahit anong success mo, wag mong kakalimutan yung mga nakatrabaho mo, yung mga tumulong sa'yo, tapos whatever man, good or bad yung maririnig mo, wag papasok dito. Lagi Labas lang. lang. Oo. Kumbaga, appreciate lang and then move forward. Tapos ang dami, ang sarap sa pakiramdam, kaya lang feeling ko tanda ko na, kasi ako na yung ate. Yes. At hindi lang yan. Ikaw yung dating yung bata. Ngayon, di ba, ikaw na yung parang teacher. Ikaw na yung nagsishare. Teacher positive lang Ganun. Pero ang trivia, hindi ko siya masyadong chinichika sa set. Oh. May times kasi syempre sobra akong malapit sa bata talaga. Minsan kahit sino ng bata dyan, pag nagpa-picture, kulang na lang iuwi ko yung Kahit dati pa. As in, kahit dati pa. mahilig talaga ako. Tapos, lagi ako sa preschool, namin sa school. May ganun talaga ako sa mga bata. And then, na-realize ko, nung nagsushoot na kami ng ilang episodes, hindi ko kaya kakayanin. Kapag sobra kaming close off-cam, tapos may eksena kami, baka mabaliw na ako. So, medyo may times na iniiwasan ko siya. Nagtatago ako. Tapos, minsan pag hinahanap niya ako, sige, later pupunta ako sa'yo. Tapos, habaan ko yung time bago ko siya puntahan ulit. Kasi nga, ayoko masyadong Yung attachment. Kasi nga, kailangan, kumbaga, ang tawag dyan sa kanila, di ba, parang method acting. Oo, sa akin naman, mas more of kasi... Personal level. Mas nandun ako sa connection, saka kung ano yung binigay lang nung... Ay, sorry. Kung ano yung binigay lang. Hala, Jules. Charay. Nakakadalawa na po ako. Hala, Jules. Tsaka hindi, no? Hindi ba sa sing-sing na MM, yung bato talaga. Bato yun, Ano naman? Anong tawag dito? Wala na, last ko na po ito. Sa lahat na magpapagas sa akin, ay wag na po, masisira ko ni Julia yung gamit. Yun, so personal attachment, iniiwasan mo talaga dahil nga malalapit ka sa kanya. Mahirap. Tapos yung role namin ganun pa. So, mahirap ikalas yung personal connection ko sa kanya with our roles na naging close na rin. So, yun. Alam niyo ba, may trivia. Siyempre, di ba, minahal natin siya Mara Clara. Uy, oo, fan ako niyan. Dahil doon, tama ba? Dahil doon, binago yung name mo, di ba? Kwento mo nga. Alam mo ba to? Hindi pa. Ito ang kwento Okay, go. Kasi before, nung Mara Clara, nag-release ng promo, kami na video na si Miss Judy Ann, saka si Miss Gladys Reyes, nagsabi sila na parang, ako si Judy Ann, ang Mara ngayon. Ay, Mara noon. Tapos sasabihin ni Catherine yung name niya, and then ang Mara ngayon. Tapos si Miss Gladys, sasabihin niya yung name niya, ang Clara noon. Tapos ako.
Mara yung name ko. Nung time na yon, yung apelido ko napalitan na, so Mara Montes. So ako po si Mara Montes, ang Clara ngayon. So Diba? ay, ganon. So doon nag-start. Dinob lang namin yung video na yun. Kasi na-shoot namin yun as Mara eh. Mara yung sinabi ko and all. Tapos ready to release na. And then binabalikan na kung may other names ba ako. Wala. Yung totoo, pinanganak ako ng nanay ko. Pinangalan talaga ako sa Mara Clara. Oh! So, wala talaga akong other name. Siyempre, pinanindigan ng mama ko na Mara lang ako. Hindi na ako nilagyan ng Clara o kung ano mang pangalan. So, yun. Kaya binago, nilagyan ng Julia. At yun na po, naging Julia Montes. Yes. Looking back sa mga projects mo before and sa ngayon, ano yung masasabi mo na, in fairness naman? Baka dito pa ako maiyak. Si Sir Deo yan eh. Lagi ko sinasabi, siya yung kauna-unahang tao na niwala sa kakayanan ko. Yun nga, sinabi ko, takot ako mag-artista. Kasi takot ako patunayan ko ano yung kaya ko. Dahil ang dami naming magagaling sa batch. Parang feeling ko hindi ako makakasabay. But si Sir Deo, siya lagi nagsasabi na hindi. Kaya mo Binigay ko to sa'yo, kaya mo yan. So, ngayon na wala na siya, syempre iba yung dating sa akin. Wala na yung nagre-reassure. Huwag mo kong tugtugan. Jules, DJ ako, Jules. Akala ko nagchichikahan lang tayo. Chikahan lang to, pero syempre dapat live din yung audio natin. Di ba sa teleserye may post-prod? Ito live to. Sorry na. Pag nagtitaping, wala kaming sounds. Tama. Kaya lang hindi to taping. May mga listener tayo sa radyo. Huwag ka na Okay. ganyan. Tinanggal ko na. Basta yun lang yung masasabi ko. Sobrang mahal ko si Sir Deo. At kung alam ko nasa heaven siya, sana proud siya sa amin. And itong Saving Grace, lahat ng naririnig kong good reviews, it's not for me and for the team, it's for Sir Deo. Is there a time na nagkaroon ka ng doubt sa career mo with all the noise, with everything? Di ba sa showbiz, akala nila laging madali, akala nila maganda lang lagi, akala nila fresh ka lang lagi kang dapat okay, nakasmile. Is there a time na parang ayoko na, parang mula bata ako, ito na eh, parang ang dami nyo nang nasabi, never ko na pagtanggol yung sarili ko kasi pag nagsalita ako, may say pa din. Sa akin naman, ang bless ako, pinalaki ako ng lola ko na kung ano yung sasabihin ng family ko, yun ay importante. So, minsan, mas naapektuhan ako sa pag hindi okay yung family ko. So, kunyari may issue na lumabas at sila yung affected, dun ako nagbe-break. Dun yung hindi ko na kaya. That's why, mas private ako. Hindi ako masyadong palapos with my family kasi ang feeling ko, sila nga yung pinoproteksyonan ko eh. So, hindi ito para sa akin, para rin naman sa kanila. So, ayun. Grabe, di ba? Sobrang ang sarap kaya magchika. Na-miss ko kasi siya ng bonggang-bongga, bestie. Alata naman, bestie. Totoo, na-miss ko siya ng bonggang-bongga. Bago pa tayo mag-ano dito, nagchikahan na kayo, di ba? Yes, Oo, super. yun yung trivia. Patiso naman tayo, bestie. Oo, umiiyak ang ang ating prime actress. Kaya nga. So, after everything, ito Topak, hanggang January ka pa, busy, of course, tapos yung Saving Grace pa. I'm sure, may clamor. Tama ba yun? May clamor, di ba? May clamor na, we want you, wag mo muna kaming iwan ulit. Gusto ka pa namin mapanood at makita ulit. Oo. Thank you. Sobrang blessed kahit ko sa hindi pa ganyan. papangalanan ha, or kahit di pa naman, basta gusto lang namin marinig, baka lang naman may mga may mga ipinipila na ba? Merong movie, hopefully matuloy. Ito, Alam dream ko! project to. Alam ko din. Lahat na! In fairness, updated ka sa akin. Narinig ko talaga. hindi kasi 'di ba? Ayun nga ang hirap minsan pag ito yung trabaho mo eh. Kasi syempre, hindi naman ako pwedeng magmanguna-nguna, 'di ba? Antayin ko na sa inyo manggaling. Ayun, no? Ito, dream project to. Ito, pag natuloy to, hindi ko akalain makakatrabaho ko itong magagaling na to. So, parang pwede ko nang masabi, di ba may mga biro tayo na pwede na ako mamatay. Yes! Yung mga ganun. Ito yun. Isa to sa project na yun. Abangan. So, abangan. Movie siya. So, hopefully. Abangan. Ano bang dream ng Julia Montes? Like In sa terms career? of career? Oo. Hindi, paano ba? Hindi specific. It's more of, gusto ko maging inspiration sa mga kabataan na minsan ko akala nyo nag-give up na kayo sa life, problems, family problems, school problems, or whatever problems, na merong hope. Kasi been there, done that eh. Parang, ang feeling ko hindi naman maganda yung buhay ko. Naging MMK thing din naman ang buhay ko. Pero, Dumaan din. yes, pero ngayon I can say na meron talagang light
after everything, sa tunnel na yan, meron talagang God's perfect time. Yun ang favorite words ko. Pag nalulungkot ako, pag nagkakaproblema ko or feeling ko wala ng hope, lagi ko lang iniisip, hindi, in God's perfect time, mangyayari din to. So, yun lang. Gusto ko lang gamitin tong opportunity na pagiging actor na dahil nasusundan tayo ng mga tao or natitingnan tayo sa social media, mas maging inspiration lang. Roles, blessed naman ako sa mga nabibigay sa akin. So, parang wala naman akong specific na dream talaga. Lahat naman ang binibigay sa akin. Lahat for me, dream pa rin yun. Perfect. Dahil dyan, maganda na yung mga naririnig natin. Punong-puno tayo ngayong hapon ng mga words of wisdom, diba? Meron tayong cards dito. Ito yung mga question na hindi madalas na pag-uusapan or hindi madalas na itatanong. This is, in general, about life, about yourself, and bibigyan mo lang siya ng kasagutan. We just want to hear ano ba ang say ni Julia sa tanong na ito. Okay, pabunutin natin siya dito sa ating segment na Asal ang sa amin lang, ang sa amin lang, ang sa amin lang. Bakit ka natatawa? At saka kami din yung gumagawa. Wala kaming pinipindot, kami din live. Wala pa kami kasi masyadong budget sa Kemi. Sa pa-edit Kaya kami tsaka tugma, hindi nag-uusap, diba? Alam mo na. Ganda. Bestie! Pamunutin mo siya, aray ko. Nakita ko na lahat ng reaction nila, parang, wala ba silang stinger? Papasahin mo, Jul. Ayan, yung brown. Ang tanong na nakuha ay, kailan ka huling nakaramdam ng pure joy? Ano ang nangyari? ayan, anong sagot mo siya? Kaninang umaga, pagkagising ko, every time na nakikita ko ang family ko na walang sakit, okay lahat, pure joy for me yun. So, kaninang umaga lang. Anong sagot ng baraha sa likod? Yung pure joy, hindi mo yan palaging mahahanap. Pero kapag dumating, siguradong tatatak yan sa puso mo. Oh! Isa pa ba? Ano mga cards na to? Yes! Para nabitin siya, Ben. Gusto mo pa? Game pa ba? Oh, isa. Sige, isa. Last. Ayan. Ang tanong. Anong bagay sa buhay mo ngayon ang nagpapasalamat ka? Uy, sunod-sunod. Gaganda ng mga Gaganda ng mga tanong sa'yo, In fairness, salamat. may bago akong dalang card kasi baka magkaubusan. Ang bagay, pamilya ko pa rin. Kasi Yes. ako, handa akong mawalan lahat basta wag yung pamilya ko. So, yun talaga yung pinagpapasalamat ko. Ang sabi ay, Minsan ang pasasalamat nasa maliliit na bagay. When you appreciate them, mas gumagaan ang araw mo. Totoo yun. yes! Every little things dapat pinagpapasalamat natin. Correct. Sa milk tea lang, masayang-masaya. Kaya nga, in fairness. Sobrang pinagpasalamat yan. Jules, maraming salamat. I know meron ka pang gagawin mamaya kasunod nitong ating 92.3 FM Radio Manila, favorite music radio ka vibes guesting. How are you? How's your feeling? Kamusta experience? Sobrang saya. Nahihiya na nga ako kasi baka humaba na tayo sa kakachika. Medyo nakalimot ako na nag-guess lang pala. Akala mo programa mo na. Feeling ko kasama na ako sa inyo. Totoo. Sorry. Maraming salamat at nag-enjoy ka. Invite everybody na meron tayong premiere night at of course sa 25. Abangan. At Jules, pag nag-best actress ka talaga, isend mo sa akin ng address. Papadalan talaga kita ng maraming milk tea. Lahat ng flavors. Lahat ng flavors. Siyempre sa lahat po nating mga listeners, December 19 po, Gateway po, nandyan po kami sa Cinema 11. Sana po magkita-kita po tayo. And wag niyo pong kakalimutan, December 25 po, bondingin na po natin ang buong pamilya para manood po ng Topak. At lahat rin po ng entries, syempre, ng MMFF. Ngayon po, ang ika-50th po ng celebration ng MMFF. Supportahan po sana natin. Maging proud tayo sa ating Philippine film industry dahil sobrang napaka-talented ng bawat Pilipino. So sana po, supportahan po ninyo. Abangan. Julia Montez, the newest queen of action. Correct. Diba? Para sa mga millennials, Gen Z, Gen Alpha, ang aking Golden best generation. actress ngayong MMFF, diba? The one and the only, our prime actress, Julia Montez! Jules, ikaw na magsabi niyan. Dito lang sila makinig siyempre sa ating estasyon. Ito ang... Saan dito? Eto? Ayan. Siya din. At least hindi lang ako. Siya din. Ikaw din. Yung Wait una-una. I think ito yung vibe ng araw na to.
Huwag niyo pong kalimutan makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibe. Yes! Maraming salamat! Magbabalik po tayo sa more tugtugan, more musikahan sa oras na 4:05. Dito lang kayo tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika, di ba? Bukas na lang kita mamahalin. Ang drama, diba? Pero yun kasi yun. Alam nyo, nakaka-relate ako dyan big time. Lalo na kapag, diba, cannot be ang love story. Pero okay lang yan. May bukas pa naman, diba? Pero hindi ho may bukas pa, ha? Bukas na lang kita mamahalin. Lahat kasali dahil favorite. Ay, ako talaga, 80s. Kasi alam nyo, ang tagal kong nagtrabaho rin sa radyo. Hindi naman super tagal, pero alam nyo yung college pa lang ako, nagtatrabaho na ako sa radio station. Kaya naman, yun talaga yung kinagisnan kong music. Nung nagkaroon ako ng first boyfriend ko, yun ang mga napapakinggan kong music dahil gumagawa kami ng playlist. Kaya sa 80s talaga ako na in love. And dami yung mga love songs dun talaga na kamahal-mahal at kaibig-ibig yung mga lyrics. Na musika at balita ay pinapalaganap, naglilingkod, nagbubuklod para di ba narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika, di Unang-una ang Copacabana by Barry Manilow.